Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng LMNX TV. Pahayag ni Senator Hontiveros ang response ni Attorney Jesus Falces, isang diehard Duterte hater. Napakasakit, Ate Risa Hontiveros. Itang pahayag ni Risa. I think, sabi niya, isa ako sa oposisyon na hinahanda ang sarili na tumakbo pagkapangulo. I'm preparing, tatakbo ako. Last year pa yan, sinabi niya na, available siya, tatakbo pagkapangulo. Ambisyon niya talaga. So ano naman ang opinion ng abogadong Attorney Jesus Falces? Sabi niya, with all due respect to Senator Risa Hontiveros, I don't think she should run for president. Ay, ang sakit naman. Aray, nako. Bakit ganyan ang sinabi mo? Hindi ka pwede. Instead, ito ang tatakbuhan daw ni Risa. She should run as Akbayan's first nominee. So, party list na lang. Shell Jokno will run for senator while Akbayan remains as the number one party list. Then, Leni Bam Aquino sa 2028. Sa lahat ng mga sinasabi ni Attorney Falces, agree ako dito. Tama ang kanyang analysis, assessment. Kasi kung si Risa ang standard bearer ng oposisyon, wala na. Pulutin na sila sa kampungan. Kahit vice president pa siya, wala rin. Wala siyang kapag-apag-asang manalo either president or vice president. Yun nga ang pagiging senador. Nahirapan pa siya. Dalawang beses siyang tumakbo, talo. Sinerte na lang siya nung pangatlong try niya, number 11 pa siya. Tapos, nagmamakaawa pa siya sa mga Duterte. At kinampanya naman siya ng mga Duterte nung third time niya, kaya nanalo. Sinisingil siya ni BP Sara tungkol niyan eh. Walang kang utang na loob, sabi. Number 11 lang nung nanalo siya. Tapos ngayon, lalaban, Vice President or President in your dreams, Madam Risa Hontiveros. Kawawa ang United Opposition pagpiliin nila itong si Leni Risa. So, tama, Leni Bam ang mas winnable. Solid yan. So, anong mangyayari kay Risa? Senador. Baka kung senador, alanganin pa rin. Kung manalo man yan, baka nandyan pa rin number 11 or number 12. Kaya pinakasigurado, agree ako dito kay Attorney Jesus Falces, bababa siya sa pagiging party list representative, mananalo ang Akbayan. Papayag ba si Senator Risa na hindi tatakbong presidente or vice president? Palagay ko hindi. She will insist. Sa tingin ko si Bam Aquino gusto rin Ang problema na lang ngayon si Madam Leni. Makukonvince ba nila si Madam Leni na tatakbo? Sa tingin ko mahirapan sila eh. Tingin ko maligaya na si Madam Leni sa Naga City. At kung ako ang nasa kalagayan ni Madam Leni, doon na lang ako. Para maipagpatuloy niya yung magandang nasimulan ng kanyang late na asawa, si Mayor Jess Robredo. So, it's uncertain sa
Anong mangyari dito sa ano? Okay, granting hindi tatakbo si Madam Lenny. Ayun, pwede na si Risa. Either president or vice president. Pipiliin nila. Kailang, again, kawawa. Kawawa ang liberal. Pag si Risa ang kahit kasi kung presidente si Risa, siguradong ilalampaso siya ni VP Sara. Kung vice president din siya, siguradong ilalampaso rin siya kahit sino mang katandem ni VP Sara. And I hope na ang katandem ni VP Sara is si Senator Bongo. But in case na depende sa ICC case ni Senator Bongo, ang daming pupwede. May lumutang kanina, Mayor Magalong daw. Pwede rin daw Marcoleta. Ano? Okay, so ano kaya ang reaksyon pag makarating ito kay Senator Hontiveros? Basa tayo sa mga reaksyon dito, mga comments. Solid, liquid gas. Anong ibig sabihin? Mahina. Katawa-tawa ang dalawang ito. Sige, Lenny Bam at Risa Trillanes para sure win kami, Sara Duterte. Paghalata ang mga ito, pansariling interest lang ang mahalaga. Ito ba sinasabi nilang pagkakaisa? Keep doing what you are doing, makakabuti sa inyo yan. Away-away na sila. Correct. Ang mga ugag, di na alam ang gagawin. Mahina pa si Bam. Libre ang katatapos. Kahit sino, diretso inodoro. Buhol-buhol na. Ay, may bago na kayong leader, mga dilawang kakampings. Paano na Risa? Laglag ka na? So, BP, Sara, go tayo mga ka-DDS. Ilang taon na lang, sandali na lang yan, 2 years. Uupo na ang ating minamahal na BP Sara, may pag-asa pa ang bayang ito habang may Duterte na uupo sa Malacanang. Go, BP Sara, go, mga ka-DDS. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon ni anak ko diri sa balay sa natabangan na mo gero. So mo na niyang itsura sa iyang gero nga gatuluan na. Nanay mga buslot-buslot. Ug ipang butangan lang ang diri dapit og silupin. O karon man na ni si ate ang natagaan og gero. Nani ang ilang balay. O karon te pila na ni katuig ang imong balay nga inana nang itsura nga nabuslot-buslot na tuluan akong ulan. Kagwalo na ni katuig ang among sin nga di ka kailisan. Oo. Salamat sa naghatag sa amo, sa mga vlogger, sa ilaa, sa among mga tuan, nagtabang sa amo nga makahatagan mi og sin. So nga naman te sa gidugayon na nga walo na katuig ang inyong ato wala gid mo nakapuli. Sa kalisod wala gyud mi gaipalit og sin. Karon katagaan man mi og sin, makailis na gyud mi. Salamat kaayo. So unsa day ang trabaho sa imong bana te? Kuan ra, gaumara. Gaumara. Mura na iyang trabaho, magmuso, gamay, mura na. So tagpila pod ang adlawan karon te sa magmuso? Tag 200 ra. Tag 200 ra. So isa lang ka tao ang magtrabaho. Isa ra. So naa pa ka estudyante te? Naa tulo. Tulo. So unsa na yung mga grade? Grade 11 ang isa, grade 8 ang isa o ang isa grade 4. So ang inyong kwarta makulang pa gyud sa makulang pa kay daghan man among kuan kinahanglanon. So salamat kaayo. Salamat po. Salamat.
salamat sa Ginoo sa pagtabang sa amo sa amo sa mga tao nga nagkuan sa amo nagiya nga mo hatagan mi og kinabang asin. Salamat. Salamat.